Ngayong August 12, 2025, naglabas po ng opisyal na kumpirmasyon si SEC Commissioner Hester Pierce na kilala rin bilang crypto mom na tuluyan ng isinara ang matagal ng kaso laban kay Ripple. Matapos ang halos 4 na taon ng banggaan sa korte, tuluyan nang natapos ang laban na ito na matagal nang sinusubaybayan ng crypto community. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa kung ano po ang opisyal na sinabi ng SEC tungkol kay Ripple. Kahapon, naglabas po si Commissioner Pierce ng tweet na nagsasabing tapos na ang matagal na kaso ng SEC laban kay Ripple. Ito ay matapos magkasundo ang dalawang panig na i-dismiss ang kanilang mga apila sa Second Circuit Court. Sa madaling sabi, wala nang nakabinbin na apila o kontra-apila sa korte, kaya tuluyan na itong naisara. Ang balitang ito ay pwedeng magbigay ng panandaliang lakas kay XRP dahil mawawala na ang matagal na uncertainty na nakakaapekto sa kanyang presyo. Pero dapat nating tandaan na depende pa rin sa market sentiment kung gaano kalaki ang magiging pag-angat. Ano naman po ang ibig sabihin ng laid to rest sa kasong ito? Ayon kay Pierce, hindi lang ito pansamantalang pagtigil o partial settlement. Ang ibig sabihin nito ay tapos na talaga ang kaso at wala nang anumang legal na laban na magpapatuloy. Ito ay malaking bagay para kay Ripple dahil sa wakas ay malaya na sila mula sa matagal na pressure sa korte. Ngayon, kapag nawawala ang ganitong klase ng legal na banta, mas nagiging malinaw ang future ng isang crypto. Maaaring mas maraming institutional investors ang bumalik para bumili ng XRP. Ano naman po ang sinabi ng SEC tungkol sa kanilang susunod na hakbang? Sinabi po ni Pierce na imbis na habulin ng SEC ang mga kumpanya tulad ni Ripple sa korte, mas dapat nilang pagtuunan ng pansin ang paggawa ng malinaw na patakaran para sa US crypto industry. Kabilang dito ang pagpapalago ng innovation at pagbibigay proteksyon sa mga investors. Kung magkakaroon po ng malinaw na guidelines mula sa SEC, maaaring magdulot po ito ng mas malaking kumpiyansa sa buong US crypto market na pwede pong magpataas ng presyo ng maraming coins, kasama na po dyan si XRP. Ano naman po ang naging reaksyon ng panig ni Ripple? Ngayon, nagpasalamat po si Ripple Chief Legal Officer Stewart Alderoty sa SEC Chairman para sa pagsisikap na gumawa ng malinaw na rules dito sa crypto industry. Ipinapakita po nito na kahit matagal ang kanilang naging labanan sa korte, ay handa pa rin silang makipagtulungan sa gobyerno para sa mas malinaw na regulasyon. Ang positibong tono mula sa dalawang panig ay maaaring magbigay po ng mas stable na environment para kay XRP na posible pong magresulta sa mas matatag na presyo sa mga susunod na linggo. Yan. Bilang panghuli, ay ano po ang desisyon ni Judge Torres at bakit po ito mahalaga? Bukod po sa pagtatapos ng kaso, nananatili pa rin ang final judgment ni Judge Analisa Torres. Ang hatol na ito ay nag-utos kay Ripple na magbayad ng $125 million na multa or fine at naglagay ng permanent injunction na nagbabawal sa kanila na magbenta ng XRP sa mga US-based institutions nang hindi nagre-rehistro sa SEC. Bagamat tapos na ang kaso, ang permanent injunction ay maaaring limitahan ang expansion ng Ripple sa US na posible pong magpabagal sa agresibong paglago ng presyo ng XRP sa mahabang panahon.
Ngayon ay bakit hindi na reduce ang fine or multa ni Ripple? Nung una ay sinubukan ng dalawang panig na baguhin ang hatol sa pamamagitan po ng pagtanggol sa injunction at pagbaba ng fine or multa sa $50 million. Pero dalawang beses po itong tinanggihan ni Judge Torres kaya nanatili ang $125 million na fine. Ang malaking halaga ng fine ay maaari pong magdulot ito ng kaunting pressure sa cash flow ni Ripple. Pero dahil nakahanda na ito sa escrow, hindi malaki ang immediate effect sa market price. Ano naman ang mangyayari sa $125 million na multa or fine? Ang $125 million na fine na nakatabi sa escrow ay agad na ibibigay sa SEC. Dahil dito ay tuluyan ng maisasara ang financial obligation ni Ripple sa kaso. Sa kabilang banda, nananatiling bawal kay Ripple na magbenta ng XRP sa mga US institutions ng walang SEC registration. Ang pagbabayad po ng fine or multa ay nagpapakita po ito na handa ng mag-move si XRP na maaring magbigay ng mas positibong pananaw sa mga long-term investors. At ayan, bilang panghuli, sa palagay ko ay napakalaking milestone ito para kay Ripple at kay XRP. Matapos ang halos 4 na taon ng ligalig sa korte, malinaw na ngayon ang kanilang sitwasyon. Maaring hindi ito magdulot ng instant na pagtaas ng presyo, pero malaking hakbang ito para sa mga stable na kinabukasan ni XRP. Sa kabuuan, tapos na ang legal na laban pero magsisimula pa lang ang tanong laban sa market. Kaya ayan, kung gusto mong pwede rin kitang gawan ng mas malalim na price action forecast para kay XRP. Base sa balitang ito ay kasalukuyang market signals. Kailangan po natin ng market signals para mas kompleto ang ating magiging video dito. Ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.